Kambal na sunog naman ang sumiklab kagabi sa Quezon City at Mandaluyong. Isang sugatan matapos tumalon sa second floor ng nasusunog na bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Naglalagablab na apoy ang bumulabog kagabi sa mga taga-barangay Payatas, Quezon City. Magkakatabi ang mga bahay, kaya mabilis gumapang ang apoy. Si Merly Ambil, sugatan ang tuhod matapos tumalon mula sa ikalawang palapag, makaligtas lang sa nasusunog niyang bahay. Nakita ko yung apoy sa bubong. Sabi ko, hala, bakit mainit? Sobrang init. Pala, may apoy. Sabi ko, may apoy. Ang lakas talaga, papasok na sa loob. Dari-dari man ko bukas na bintana namin. Doon ako dumaan. Tumalon ako sa pinakamalalim. Ang senior citizen na si Zenaida Abdil, walang naisalbang gamit. Mga importanteng dokumento lang daw ang naidala niya palabas. May isusuot namin pati ang bahay, sunog din. May mga gamit kami, speaker, mga TV, mga ceiling, mga electric fan. Lahat ng gamit sunog. Halos 2 oras bago idineklarang fire out. 6 na bahay ang natupok at 22 pamilya ang nasunugan. Ayon sa BFP, pahirapan ang pag-apula dahil makitid ang daanan. Pero nakatulong ang malakas na ulan para hindi na kumalat ang apoy. Pansamantala namang nakatira sa modular tent ng barangay ang mga nasunugan. Inaalam pa ang mitsa ng apoy. Tinupok din ang ikalawang palapag na bahagi ng Pioneer Center sa Mandaluyong kagabi. Nagsimula ang apoy sa isang milk tea shop doon. Kwento ng empleyado, nasunog ang stockroom ng tindahan. Mabilis namang naapula ang apoy. Wala ring nasaktan at nadamay. Inaalam pa ang mitsa ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.